Hello, good morning, magandang buhay. Si Ate Jo po ulit ito sa ayan na nga, panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman ng aming buhay mag-asawa ni Kuya Lito. At halika, samahan nyo kami sa aming ilang mga kaganapan ngayon araw. At ito na nga, nakakita na naman ako rito sa aming harapan, sa aking mesa. Narito na naman ang mga alaga ng aking mga anak na pusa at isang kulay itim na naman na tuta. Aywan ko baga sa aking mga anak kung bakit mga nahihilig sila sa mga ganitong kulay na inaalagaan. So anyway guys, nahanap ko nga pala dyan si Kuya Lito kasi may nagpunta sa amin na teacher. At alam niyo naman si Kuya Lito pag merong nakikiusap na pasuyo-suyo naman. At ayan na nga, nakita ko nga talaga si Kuya Lito nag-aayos. O diba? Talagang si Kuya Lito minsan nagiging jack of all trades. Alam nyo baga kung ano po yon. Anyway, alam ko namang alam nyo yon. Minsan si Kuya Lito talaga lahat halos ay kinukumpunin na niya. At kaya naman minsan talagang hindi lang talaga ako dyan believe minsan. Nag-ayos ng kanyang motor lalong nasira. So sana nga yung inaayos mong yung Kuya Lito ay maayos mo talaga. Anyway guys, nakita nyo yon. Kung nakita nyo yung ulam na yan, ay yan ang aming ulam ngayong tanghalian. Sabi ko nga sa inyo kung anong aming nakahain diyan, talagang aming mga anak hindi sila namimili at kung ano lamang talaga ang nasa pagkainan namin, yan lamang talaga ang aming pagkakasyahin kahit ilang piraso pang ulam yan. At mabuti na lamang talaga ang aming mga anak. Wala talaga silang kapili-pili o kaarte-arte sa kung ano mang nakahain sa aming hapagkainan. At katulad nga ng sinasabi ko, palagi nyo lamang kaming apat makikita diyan kasi ang kanilang mga kapatid o ang aking mga anak na iba ay mga napasok na at yung iba naman ay may kanya-kanya ng ginagawa sa kanilang buhay. Pero hindi ibig sabihin kami hindi nagkakasabay-sabay ay hindi kami magkakasundo. Sa totoo lamang po, kami ay pag magkakasabay kumain talaga namang nakakatawa kasi halos kami ay nag-aagawan. Pero makikita nyo po diyan. Mauulit ko lamang po sa inyo kung nakikita ninyo kung ano ang kinakain ko diyan. Kung bakit nakakamay ako kasi ang ulam ko diyan, ulam pala namin diyan ay isang pirasong tulingan na nagayat ako ng sibuyas at kamatis na nilagyan ko ng kaunting patis. At ayan nga guys, yan ang aming pinagsasalu-saluhan. Sa totoo lamang talaga kaya gusto kong kami ay magkakasama palaging kumain para kung ano man ang aming ulam diyan at siya naman talaga namin pagtitiisan at pag-ahati-atian. Kaya minsan yan po talaga ang nagiging dahilan kung bakit gusto ko palaging kami ay magkakasabay ng kumain. Kasi syempre kapag kayo magkakasabay, ang ulam ay matitipid at kahit pa paano lahat ay makakakain. Syempre, kung makikita nilang 2 piraso lamang yan, kailangan paghati-hatian. Ganun po talaga ang aming buhay. Kapag po kami ay nakain talaga naman. Minsan talaga kami mag-asawa ay napapangiti na lamang at nakatitingin na lamang kasi nakikita namin ang aming mga anak. Lahat talaga sila magaganang kumain. Pero take note, kahit talaga gaano kaunti o karami ng aming ulam, napapagkasya at napapagkasya namin yan. Basta sabay-sabay na nakain. O sinong relate diyan na pag talagang kumakain, kailangan sabay-sabay para kung ano ang pagkain na kakaunti, talagang kailangan pagkasyahin, di ba guys? Ganun talaga, buhay mahirap, kaya dapat talagang kung ano man ang ating paghihirap ngayong pagsisikapan talaga natin. At the same time, magtitiis talaga tayo kung anong nakakayanan ng ating pang-araw-araw na buhay. Kasi wag rin natin kalimutan talagang may Diyos na sa atin ay nakagabay. Anyway guys, that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, comment, and share. Bye guys! See you on my next vlog!